for today's video, meron akong title na kukunin ngayon sa bangko at yung property na to ay kay Kajun. So ito ay nakasanla and ngayon ako yung tutubos. At ayun na nga, sinalubong tayo ng manager ng bangko na to. And tuwang-tuwa siya kasi itong problema ni Kajun ay 2 taon na. So medyo matagal-tagal na rin itong nakasanla. About 5 years. And nung una, in-offer sa akin ni Kajun to, sabi ko sa kanya, sige, tulungan na lang kitang magbenta. Kaya lang, ang problem nga, sa pagbabenta ng mga ganitong property ay, syempre, ang hinahanap ng mga bumibili, yung clean title. So, sa case ni Kajun ay hindi ganoon. Dahil nga nakasanla yung titulo, so hindi niya maipakita yung titulo at ang lagi niya sinasabi, nakasanla ito. So, pag narinig ng buyer yon, ayun, hindi na matutuloy yung bentahan. So, ako na lang yung tumulong sa kanya, ako tumubos, and sa akin ito mapupunta. Ang compute po sa inyo, di ba? At ito po yung sa resibo, 105781151. Tapos ito po yung sa notaryo, 500. So, ang dapat po yung 1058261. Ito po po po. Ang binigay niyo po ay 1.1. Ang suklay niyo po ay 168.4. Okay. Ito maging suklay niyo. Ito po ha. Makatabi lang sa atin. Tara lang po yung 41 ha. 41,000. Ah, shush. Tama, Jay. 1,000. Tama po ba? Okay. 600, 50, 70, 80. Okay. Tama. Okay, sir. Gano'n na lang po. Okay, thank you, sir. Abangan nyo na lang Thank you, po sir. na this week. Ay, text nyo na lang Apo, po. text ko po kayo, sir. Yung dito lang. Ngayon, sasend ko na ngayon yung resibo sa So yun ngayon, Kajun, na-solve na yung problem mo. Ay, maraming salamat. Okay, wala ka ng problema. Ang maganda ngayon ay magkakaroon ka ng sarili ulit na bahay. Oo. Okay, Kahit maliit lang, basta sarili na, wala nang problema. tama. Tsaka ang mahalaga dito yung yung secure pa rin, no? May sarili kang bahay, hindi mo kailangan umupa. Tsaka syempre habang tumatanda tayo, dapat medyo yung desisyon natin laging nakatama na kasi mahirap umulit di ba? Kaya Pag may edad ka na. So ayun, kakauwi ko lang and guys, ang tawag nga pala dito is pre-foreclosed property. So ito yung mga property na malapit ng mabatak ng bangko pero dahil nahabol natin, so binili na lang natin dun sa supposedly mababatak na yung property. So natulungan natin yung tao. At the same time, tayo naman pwede naman kumita dito sa property na to kung ibebenta natin or pauupahan natin. So yung isa naman yung foreclosed property. Yung foreclosed property naman, ito naman yung mga property na in possession na ng bank. So kung bibili natin yung mga property na yon, sa bangko na tayo mismo makikipag-transact. So guys, if you want to learn more about real estate investing, subscribe na kayo dito sa YouTube channel ko. At the same time, pwede nyo ako i-follow sa Diary ng Ambisyoso for more information tungkol dito sa aking ginagawa para mas lumawak yung inyong kaalaman about real estate, ano-ano ba yung klase ng real estate, ano-ano bang mga strategy ang ginagawa natin sa real estate. So thank you for watching!